Hindi ako magpapakasal sa kanya. Katarina, anak, alam niyo namang may boyfriend na ako, hindi ba? Alam namin yun ng papa mo. Pero nakikiusap kami sa'yo, Katarina. 5 taon lang. 5 taon lang at pwede na kayong mag-divorce ni Adam. O kaya hanggang sa makabawi lang ang kumpanya natin. At pagkatapos nun, pwede mong gawin ng kahit anong gusto mo. Kahit magpakasal na rin kayo ni Nico. Ibinaba kong kutsara ko sa plato at gumunguyang tumingin kay mama. Napaka-imposible ng sinasabi mo, mama. Alam ba natin yung mangyayari? Siyempre kapag nagpakasal ako, maghihiwalay kami ni Nico. 5 taon yun, mama. Paano kung humanap siya ng iba? Then, hindi siya ang lalaking para sa'yo, Katarina. Sabat ni Papa sa amin ni Mama. Paano niyo nagagawang sabihin yan, Papa? 5 years ang kontrata ng kasal niyo ni Adam. Pero sisikapin namin ng mama mo na mapadali ang pagbawi ng kumpanya. 2 hanggang 3 taon. At sa oras na makabawi na tayo, hahayaan ka na namin sa kung anong gusto mo. Ipagpatuloy mo ang kurusong gusto mo kahit magpakasal na kayo ng lalaking gusto mo. Hindi ako makapaniwalang napatitig na lang kay Papa habang kalmado itong patuloy na kumakain. At sa mukha niya ngayon, ay determinado siyang ipapakasal talaga nila ako kahit 100 beses pa akong umayaw. Tumayo ako. Umupo ka't kumain. Pigil ni Papa at hindi pa rin tumitingin sa akin. Minsan lang kami umuwi ng mama mo. Kaya wag mo kaming talikuran, pati na rin ang pagkain. Ha? Hindi talaga ako makapaniwala sa kanila. Pero tama nga naman, minsan lang sila umuwi. Ngayon nga lang pagkatapos nilang tumira sa States ng 5 taon na, para bang nakalimutan na nila na may anak pa sila rito. Tapos ito pang isa sa lubong nila sa akin. Hindi ko siya sinunod. Lumabas na ako ng kusina at padabong na pumasok sa kwarto ko sa itaas. Mangyak-ngiyak ako sa inis na tinawagan ko ang number ni Nico. Pero hindi naman ito nagre-ring. Nakapatay yun. Ano bang ginagawa mo? Nakakabaliw kayong lahat. Buong gabi akong hindi lumabas ng kwarto. Nag-iisip kung ano pa bang kailangan kong gawin para hindi matuloy ang kasal namin ni Adam. Pero bukod sa pagtakas wala na akong ibang maisip na paraan. At si Adam, hindi ko alam kung anong plano niya. Pangit ang nakaraan naming dalawa. Schoolmate ko siya nung high school ako at siyang pinakababaero sa buong campus. Sinubukan niya akong ibilang sa mga babae niya pero binasted ko siya. Pero dahil sa pambabasted ko, mas doon siya kumapit at mas kumapit pa sa akin. Halos araw-araw niya akong kinukulit. Tumigil lang siya nang isinama siya ng kanyang lola papuntang US. At ngayon ay nagbabalik na naman siya para guluhin na naman ang buhay ko. Kinabukasan, pagkalabas ko pa lang ng kwarto, ay may narinig na akong mga nag-uusap sa ibaba. Pero maya-maya'y narinig kong nagpaalam ng babaeng kausap ni Mama. Sino yun, Ma? Tanong ko agad kay Mama pagkababa ko. Wedding planner. Si Papang sumagot na kalalabas pa lang ng kusina. Hindi pa naman ako pumapayag na magpakasal ako, hindi ba? Hinarap ko ulit si Mama. Ma, ano ba to? Anak, Katarina, nakikiusap naman kami sa'yo ng Papa mo. Wala na kasing iba pang maisip na paraan kami. Bukod sa kasal. Kung hindi ka makakasal kay Adam, mawawala sa atin ang kumpanya. Sagot naman ni Mama. Pero Ma, ano bang gusto mo, Katarina? Ang lumuhod pa kami ng mama mo sa harap mo para lang pumayag ka? Tumataas na ang boses na sabi ni Papa. Pero hindi naman ganito ang pakikiusap, Papa. Hindi pa ako pumapayag pero desidido na kayo. Inihahanda niyo na nga ang lahat eh. Bakit? Kapag nakiusap ba kami at lumuhod sa harap mo, papayag ka ba? Pero kahit naman umuuwa ko at hindi, itutuloy niyo pa rin, di ba? Nasabi ko na lang at iniwan ko na sila roon ni Mama. Wala rin namang patutunguhan ng pakikipagtalo ko sa kanila. Umalis ako ng bahay pagkatapos kong maligo. Sabado ngayon at walang pasok, kaya pumunta ako sa kondo ni Nico. Oh, ang aga pa pero ang haba na ng uso mo. Sabi ni Nico pagkalabas niya ng kwarto niya. Nagpupunas ito ng buhok, mukhang kaka-shower lang. Naka-off ang cellphone mo kagabi, sabi ko. Nasa gym ako, Han. Pagkatapos nagkayayaan ng tropa na mag-inuman. Nalasing ako at hindi ko na nakayanan pang buksan ang cellphone ko.
Lumapit si Nico at hinalikan ako sa pisngi. Yun ba ang kinakabadrip mo? Tanong pa niya sa malambing na boses. Hindi. Ano ibig mo sabihin, Han? Umuwi kasi sila mami. Ang parents mo? Ay di pa good news yun? Plano nila akong ipakasal. Kita kong natigilan si Nico at napatitig sa akin na may pagkabalisa. Ano? Anong kasal? Kanino? Pinipilit nila ako magpakasal para sa kumpanya na nasa US. Kung hindi raw ako magpapakasal, mawawala na sa amin ang kumpanya. 5 taon ng kontrata ng kasal eh. Pumayag ka? Lumungkot ang boses ni Nico, kaya naman parang tinahip na rin ng lungkot ang dibdib ko. Hindi pa ako pumapayag, pero desidido na sila eh. Lalo na si Papa na ipakasal na ako. Pero nag-iisip ako ng paraan para hindi yun matuloyan. Mahal kita at hindi ko kaya magpakasal sa iba. Kung ang pagtakas ang tanging solusyon, gagawin ko yun. Hindi sumagot si Nico. Tahimik lang siya na umupo sa tabi ko. Hindi ko alam ang iniisip niya dahil hindi siya nagsasalita. Pero maya-maya, napabuntong hininga siya at hinalikan ako sa ulo. Kumain ka na ba? Tanong niya na, sinagot ko naman ang iling. Kumain tayo sa labas. Sandali lang at magbibihis ako. Pumasok siya sa kwarto niya para magbihis. Ako naman ay hinintay na lang siyang matapos. Saka kami umalis ng dalawa. Pumunta kami sa isang restaurant na malapit lang sa building. Hindi na namin napag-usapan ng tungkol sa kasal. Hinayaan ko na rin muna si Nico dahil baka nabigla siya at hindi pa gaanong nagsisingkin sa kanya ang balita. Pero nababahala ako dahil hindi ko alam kung anong iniisip niya. Mahal kita, Katarina. Parang nadurog naman ang puso ko dahil sa lungkot sa boses ni Nico. Pero kailangan mo ng matalinong pagdidesisyon. Nag-iisa ka lang na anak nila tita at ikaw lang ang inaasahan nila. Wala rin naman akong maitutulong sa sitwasyon. Pero Nico… Sige na, kumain ka na lang. Lumalamig ng pagkain. Bagamat hindi mawala sa isip ko ang sinabi ni Nico, ay buo na ang desisyon ko. Magmamatigas ako sa bagay na ito dahil mahal ko si Nico. Siya lang at siya na ang lalaking gusto kong makasama sa habang buhay. At mas magsisisi ako kung magpapakasal ako kay Idam. Baka magsisilang din ako buong buhay ko. Kinabukasan ay hinayaan ko sila mama sa mga gusto nilang ipagawa sa akin. Hanggang sa pagsusukat ng mga wedding gown. Hindi rin naman ako sisipot kaya kahit anong disenyo na lang ang pinili ko. Ngayon ay naghahaponan kami. At nakakawalang gana dahil narito si Idam. Malaki ang pinagbago sa kanyang pisikal na anyo. Lumaki at fitted ang pangangatawan niya. Kaya nag-mature tignan. Idagdag pa na mas tumangkad siya. Mas gumwapo rin siya. Pero ang palihim na manluloko niyang mga ngiti sa akin ay sinasabing siya pa rin ang babaerong si Idam na ka-schoolmate ko noon. Huwag ka na munang umuwi ngayon, Mr. Smith. Dito ka na lang matulog. Bibigyan ko kayo ng oras ng anak ko para makapag-usap man lang. Sabi ni Papa matapos kumain. You can just call me Idam, Tito. Wag nang Mr. Smith. Umirap ako nung sumulyap sa akin si Idam matapos sabihin yon kay Papa. Pero ang lalaki ay parang mas natuwa pa. Buwisit talaga. Kuhang-kuha niya inis ko eh. Hindi na ako nagpaalam sa kanila. Lumabas na ako at umakyat sa kwarto. Nagkulong ako roon hanggang sa may kumatok at marinig ang boses ni Papa sa labas. Asikasuhin mo si Idam sa baba, Katarina. Ayusin mo rin ang pakikipag-usap, pati na rin ang pagtrato mo sa kanya. Ihatid mo rin siya sa guest room. Ha? Napaka-imposible niyo talaga. Bulong ko at padabog na lumabas ng kwarto at bumaba nga. Nakapang-4 na upo si Idam sa sofa at mukhang chill na chill habang nagsa-cellphone. Binitawan naman ito yon nang makita ko. Ngumiti pa ito. Maayos naman ang pagkakangiti niya pero talagang naiirita ako. I guess, hindi mo na ako mababasted pa ulit. Sabi niya. At pinagpagantabi niya na para akong aso na inuutusang umupuron. Pinlano mo ba tong lahat? Ang alin? Parang inosente niyang tanong pabalik sa akin. Pinautang mo ba sila mama ng sobrang laki hanggang sa hindi na sila makabayad sa'yo para magawa mo to? Iyan ba ang iniisip mo? Sagutin mo na lang ako. Tumaas ang gilid ng labi ni Idam na parang natatawa. I can't do anything like that kung iyan ang iniisip mo.
Ang importante lang ngayon ay hindi mo na ako matatanggihan pa. Ever again. Magiging asawa mo na ako, Katarina. Naikuyom ko mga kamao ko. Nagagalit sa kayabangan niya. Pero dahil parang mas natutuwa siya na nagagalit ako ngayon, ay itinigil ko na ang pakikipag-usap sa kanya. Naroroon ang guest room. Tinuro kong kwarto at tinalikuran na siya. Hindi mo ba ihahatid ang mapapangasawa mo ron? Pumunta ka mag-isa. Inis na sabi ko at mabilis nang naglakad paalis. Buwisi talaga. Galing talaga niya mang inis. Di pa rin siya nagbabago at sobra nang nakakairita. Sumapit ang gabi bago ang araw ng kasal. Naroroon lang ako sa kwarto ko at nag-iisip ng paraan kung papaano ako makakaalis bukas. Kung papaano ko sila matatakasan. Ngunit ang akala kong mahihirapan ako hindi pala. Nagsinungaling lang ako sa driver ng sinasakyan kong kotse papunta sa simbahan na sumasakit ang tiyan ko at kailangan kong mag-CR. Hindi naman ako nahirapan sa pagkilos dahil simpleng gown lang naman ang suot ko. Nagbihis na ako at hindi na napansin ng driver na wala na ako sa hotel na pinasukan ko. Bahala na sa susunod pang mangyayari. Kesa naman magsisi ako habang buhay dahil sa mali naging choice ko. Nag-check-in ako sa isang pangkaraniwang hotel at doon nagpalipas ng maghapon. Hindi ko alam ang nangyari sa bahay pero siguradong hinahanap na ako nila mama. Hindi rin muna ako pumunta kay Nico dahil siguradong hahanapin nila ako doon. Lumabas lang ako ng hotel nang gumabi na para kumain dahil wala namang food service ang hotel na pinag-check-inan ko. Fast food ang kinain ko sa mall. Naglibot-libot din muna ako pagkatapos kumain. At nang mapagod na sa kalalakad, ay doon pa lang ako nagpasya na babalik na sa hotel. Nagtaksi ako para mabilis nang makabalik. Pero agad kong napansin na iba ang daang tinatahak ng sasakyan. Taliwas sa sinabi kong address sa driver. At dahil doon ay nagsimula na ako magpanik. Kuya, maling direksyon ho yata kayo? Hindi ako sinasagot ng driver. At mas binilisan pang pagmamaneho niya sa sasakyan. Kuya, ano ba? Anong ginagawa niyo? Parang walang naririnig ang driver. Pero maya-maya ay itinigil nitong sasakyan at may isang lalaki ang sumakay. Tumabi ito sa akin. Solong itim ang kasuotan at nakasombrero rin ng itim. Hindi ko rin nakikita ang mukha nito dahil naka-face mask. Sandali, sino kayo? Hindi ko natapos ang sasabihin ko dahil bigla niyang tinakpan ang ilong ko at sakop ang bibig ko ng panyong may nakakahilong amoy. Nagawa ko pang magpumiglas pero hindi tumagal at nawala na rin ako ng malay. Nagising ako sa mga iyakan ng mga babae pero dahil nakapiring ako ay hindi ko sila makita. Nakatali rin ang mga kamay ko kaya hindi ko magawang tanggalin ang piring. Anong nangyayari dito? Tanong ko. Oh, kising na pala ang queen ng gabi natin. Rinig kong sabi ng isang babae na pakiwari ko ay matanda na. Dahil sa medyo garalgal na nitong boses. Sino ka? At anong sinasabi mo? Anong gagawin mo sa akin? Oh, huwag kang matakot. Relax ka lang. Wala naman akong gagawing masama sa'yo. Tulong! Tulungan niyo kami! Tulong! Todo sigaw ko naman. Nagbabaka sakaling may ibang taong makarinig sa kung nasaan man kami ngayon. Walang makakarinig sa'yo rito maliban sa amin. Magsasayang ka lang ng enerhiya at laway mo. Sino ka ba? Ha? Tanong ko habang hinihigit-higit ang kamay ko mula sa pagkakatali. Huwag mo nang gawin yan. Sasaktan mo lang ang sarili mo. Wala rin naman akong gagawing masama sa'yo. Basta't gawin mo lang ang ipapagawa ko. Ano? Napakaganda mong bata. Siguradong maraming magnanais na bilhin ka. Mukhang tiba-tiba na naman ako ngayong gabi. Anong ibig mong sabihin? Madali lang naman to. Tatayo ka lang dun sa stage at hihintayin mong may bumili sa'yo. At kung sinong may pinakamataas na presyo, doon ka sasama. Ano? Oh, ikaw na susunod. Maghanda ka na. May humawak sa magkabilang braso ko at saka ako itinayo. Hoy, bitawan niyo ako. Pakawalan niyo ako rito. Sigaw ko habang kinakalagkad nila ako patungo sa kung saan.
Maya-maya ay binitawan rin nila ako at may narinig akong isa pang boses sa mikropono. Hindi iyon ganoon kalakasan. Sapat lang para marinig ng malinaw. At narito na ang queen ng gabing ito. At ang presyo ay magsisimula sa 1,000,000 piso. Alam ko na ang nangyayari. Bentahan ng mga babaeng kinikidnap nila. Mga hayop pala sila. Napalunok ako ng sunod-sunod. Kasabay ng matinding kaba nang mapatungan ng 1,000,000 ang presyo. At hindi lang dahil doon. Mukhang matatandang lalaki ang narito sa auksyon dahil sa mga boses na mga ito. Para akong mabibingi dahil sa pagpapatong-patong ng presyo na umabot hanggang 5,000,000. Wala na bang gustong humabol? Napakaganda ng dilag natin ngayong gabi. 1,000,000,000. Nangilabot ako sa boses ng matandang yon. Nagtaasan ng mga balahibo ko sa takot. Para na rin akong mapapaupo sa kinatatayuan ko dahil nangihina na mga tuhod ko. Nagsalita ulit ang MC at mukhang isasara na ang bidding nang may sumigaw naman sa may gilid ko pero hindi boses ng isang matanda. 10,000,000,000 ang presyo. Sa sobrang laki nun, nasisiguro kung wala nang papatong sa presyo na yon. Hindi ako makagalaw sa kinatatayuan ko nang isarado na ang bidding para sa akin, lalo na nang lumapit na sa akin ang lalaki. Sino ka? Nanginginig at utal-utal kong tanong dahil sa takot. Sa sobrang laki ng presyong ibabayad niya, ay naiisip ko na ang kahihinatnan ko sa kanya. Baka pahirapan pa niya ako at hindi na paalisin ang buhay. Sandali! Binuhat niya ako na parang sako. Kumalampag naman ako sa balikat niya. Ibaba mo ko! Please lang! Makakaladkad na ako please ibaba mo ko! Hindi man lang ito natitinag sa pakiusap ko at hindi ako ibinaba. Ibinaba lang ako nito sa sasakyan niya. Sino ka ba? Please naman magsalita ka Pwede pa naman siguro natin itong pag-usapan. Doblehin ko na lang yung 10,000,000,000 binayad mo. Pakawalan mo lang ako. Sige na. Pakiusap. Umiiyak nang sabi ko. Desperada na ako. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Hindi ako ang kakausapin mo tungkol sa bagay na yan, miss. Napag-utusan lang naman ako. Ano? Anong napag-utusan? Hindi na siya sumagot at nagsalita pa. Pinaandar na niyang sasakyan. Ako naman ay nasagad na ang takot. Halos 1 oras bago tumigil ang sasakyan. Agad akong nakarinig ng tunog ng helicopter nang buksan ng lalaki ang pinto sa gilid ko. Saan niyo ako dadalhin? Ha? Where are you taking me? Sa sobrang panghihina ng tuhod ko, ay muntik na akong masubsob pero nahawakan ako nito. Tinakot mo ba siya't ganito na siya kalampa? Napatingin ako sa gilid kahit wala akong makita. Sino ka? Guess who? Hindi ko gaanong makilala ang boses dahil sa ingay ng helicopter. Pero para bang pamilyar sa akin. Sino ka ba? Hindi ito sumagot at bigla ko nalang naramdaman ang pag-angat ko sa ere dahil binuhat niya ako na parang sako. Hoy, ano ba? Sino ka ba talaga? Ibaba mo nga ako. Inuubos kong natitira ko pang lakas sa pagsigaw at pagkalampag sa balikat niya. Pero hindi naman yun umuubra dito. Hanggang sa ibaba niya ako sa upuan ng helicopter at tanggalin ang piring ko. Unang bumungad sa akin ang nakakalokong ngiti ni Adam. Ikaw? Hindi makapaniwalang bulalas ko. Pero inaamin ko na gumaan ang pakiramdam ko at nabura bigla ang takot ko. Hindi ka man lang ba magpapasalamat dahil hinana pa rin kita kahit na hindi mo na ako sinipot sa kasal natin? Hindi ako nakasagot agad. Umawang lang ang labi ko. Say it. Thank you. Pero hindi kasi ako tumatanggap ng thank you lang, Katarina. Ano? Mapaglaro siyang ngumiti at nilagyan ako ng headphones. Saka umupo na rin sa katapat kong upuan. Pinag-cross niya ang mga binti at humalukip-kip at saka pumikit. Pero ano bang ibig niyang sabihin sa sinabi niyang yon? Kailangan ko pa rin bang magpakasal sa kanya? Iyon ba ang hihingi niyang kabayaran ng 10 bilyon? Adam's point of view. Nandito kami sa Palawan, tito and tita. Yes, she's now sleeping. Ikaw nang bahala sa kanya, Adam, ha? Pasensya ka na sa katigasan ng ulo ng anak ko. Sabi naman ni Tita Vivian sa kabilang linya. Sige na, magpahinga na kayo.
Si Tita Vivian ang nagbaba ng tawag. Nilapitan ko naman ang madungis na si Katarina na nakatulog na sa sofa. Para itong nakipagsagupaan sa itsura nito. Madumi ang damit nito. Magulo ang mahabang buhok. At pati ang balat ay marumi rin. Ang tigas ng ulo. Binuhat ko siya at dinala sa isang sili dito sa rest house na pagmamayari ni Lolo. Hindi man lang siya nagising. Marahil ay naubos ang energy dahil sa takot at pagod. Nag-shower lang ako at pagkatapos ay natulog na rin sa kabilang kwarto. Kinabukasan ay tulog pa rin si Katarina nang magising ako. Bumalik ako sa kwarto at ipinili siya sa damit ko na pwede niyang maisuot pansamantala. Sakto namang paglabas ko ay lumabas din siya ng kwarto niya. Nagising na rin. Mukhang may energy ka na ulit ha. Tukso ko na, ikinairap naman niya. Natawa naman ako. Gusto ko talagang iniinis siya. Natutuwa ako sa mga reaksyon niya. Napaka-cute kasi. Here, wear my shirt. Mamaya tayo bibili ng damit mo. Hindi na kailangan, uuwi na ako. And who said na pwede ka na umuwi? May utang ka pa sa akin at kailangan mo yung bayaran. Sumama ang tingin niya sa akin. Ano mong bayad ang gusto mo? Magpapakasal ako sa'yo? Yun ba? Ngumisi ako para inisin palalo siya. May isa pa akong naiisip na paraan para makabayad ka. Medyo nalaki ang nanggagalaiti niyang mga mata. Kaya't sumeryoso ang mukha ko para pagmukhain kong kapanipaniwalang sinasabi ko. Pero gusto ko lang talaga siyang mas asarin pa. Mamayang gabi may gagawin tayo. At wag na wag mo akong tatakasan. Kung hindi madodoble yung utang mo sa akin. Dadami ang babayaran mo. Pero sa bagay, matagal pa naman tayong titira dito. Bastos? Singhal niya sa akin. At hinablot ang damit na ibinibigay ko sa kanya. Sabay pairap akong tinalikuran at pumasok ulit sa kwarto. Napahalakhak naman ako. Matagal bago lumabas ulit si Katarina. Pero sakto lang sa pagdating ng pagkain. Sabay kaming kumain kahit masama ang mukha niya at mainit ang ulo sa akin. Ipapabili na lang kita ng mga damit mo. Mahirap nang iwan kita rito Baka bigla mo na lang akong takasan. Umirap lang siya sa sinabi ko at nagpatuloy na sa pagkain. Oh, ganyan mo ba itrato ang taong nagligtas sa'yo? Kung hindi dahil sa akin, isa sa mga gurang na nandoon ang kasama mo ngayon at hindi ako. Ibinaba niya ang kutsara niya sa plato at masamang tumingin sa akin. Nag-thank you na ako, hindi ba? Sabi ko nga sa'yo babayaran na lang kita. Wala ka namang ibabayad sa akin Kung hahayaan mo lang ako umuwi, mababayaran kita. That's impossible. What? Ibinaba ko rin ang kutsara ko at inilapit ang mukha ko sa mukha niya. Bukod sa wala kang pera, hindi ka makakaalis rito hanggat hindi ka nai-inlove sa akin. Sabi ko, sabay ngisi. Sa panaginip mo lang yun mangyayari. Ako? Ma-in-love sa'yo? Di sana noon pa. Let's see. Sabi ko naman na lalong ikinasama ng kanyang mukha. Gusto ko pa sana siyang asarin, kaso baka mag-walk out na kaya tumigil na rin ako. Kinagabihan ay narito ako sa tabing dagat. Dito kami magdi-dinner ni Katarina. Ito yung sinasabi ko sa kanya kanina. Nakakatuwa lang dahil iba ang iniisip niya. Maya-maya lang ay nakita ko na siya ng papalapit. Suot ang white dress na ipinabili ko kanina. Nakalugay ang mahaba niyang buhok na bahagyang hinihipan ng hanging dagat. Napakaganda niya pa rin kahit nakasimangot. Para saan to? Sa tingin mo ba mai-inlove ako sa'yo dahil sa ginagawa mo katulad nito? Masyado siyang mapanakit sa mga salita niya pero sanay na rin ako. Noon pa man ay ganyan na siya sa akin. Kahit nung high school pa lang kami. Totoo namang seryoso ako sa kanya pero hindi naman siya naniniwala hanggang ngayon. Iniisip niya na pinaglalaruan ko lang siya. Umupo ka. Hindi nakakabusog ang pagsusungit. Sabayan mo ko. Ano pa bang magagawa ko? Wala ka nang magagawa. Habang kumakain kami, nakasimangot siya. Parang sobrang sama ng kanyang loob na ako ang kasama niyang kumakain ngayong gabi. You look disappointed. Hindi ba itong inaasahan mong gagawin natin ngayong gabi? Mas nagsalubong ang kilay niya dahil sa sinabi ko. Bigla rin siyang tumayo at dali-daling nag-walk out. Hey, where are you going? Konti pa lang nakakain mo. Kumain ka na mag-isa mo. Sigaw niya sa akin pabalik at mas binilisan pa ang paglalakad. Pabalik sa rest house. Katarina's point of view. Buisit! Nakakainis. Sobra na akong naiinis sa kanya.
At anong akala niya? Na mai-inlove talaga ako sa kanya dahil sa ginagawa niya? Sa inis ko pa lang sa kanya, gusto ko na siyang suntukin. Gusto kong maging mabait sa kanya dahil sa paghahanap niya at pagliligtas sa akin, pero palagi na lang niya akong iniinis. At tuwang-tuwa pa siya kapag naiinis na akong talaga. Humiga na lang ako sa kama pero may kumatok sa pinto. Lumabas ka na riyan, kumain ka na. Nandito ang pagkain sa labas. Si Adam. Nagtaklob ako ng unan sa ulo ko pero kumulo naman ang tiyan ko. Nagugutom na talaga ako. Wala akong nagawa kung hindi ang lumabas din pero wala siya ron. Pagkain lang ang naratnan ko. Nagpasalamat naman ako dahil wala siya. Hanggang sa matapos akong kumain ay wala si Adam. Hindi ko alam kung nasan siya pero wala na akong pakialam. Lumabas ako ng rest house at naglakad-lakad sa tabing dagat. Bigla kong naisip si Nico. Nalaman kaya niya na hindi ako sumipot sa kasal at bigla nilang nawala. Hinahanap niya kaya ako ngayon? Namimiss ko na siya at parang mamamatay ako sa lungkot ngayon. Napagpasyahan kong lumangoy dahil hindi ako dinadalaw ng antok. Pero umahon din ako kagad dahil lumalamig na ang hangin. Pagkabalik ko sa rest house ay saktong pababa si Adam mula sa second floor. Hindi ko nakita ang buong pangyayari dahil sa pagsarado ko ng pinto. Nakita ko na lang siyang nakangiwi at nakahawak sa paa niya sa ibaba ng hagdan. Anong nangyari sa'yo? Nahulog ka? What the heck are you wearing? Naglakad ka pa parito ng ganyan lang ang suot mo? Tanong naman niyang parang naiinis. Pinagsasasabi mo, nasa beach tayo kaya okay lang na magtupis ako. Tss, bakit ba nakikialam ka? Nahulog ka na nga, suot ko pa rin ang iniintindi mo. Makakatayo ka ba mag-isa? Kita kong masakit talaga ang paa ni Adam dahil nakangiwi pa rin siya. Oo, kaya ko to. Magpalit ka na ron. Okay. Iniwan ko na siya ron. Nag-shower na ako at pagkatapos ay lumabas rin. Nasa sofa na si Adam nang maratnan ko. Hindi ko kayang tumayo. Anya. Umupo ako sa may paa niya at tinangkang hawakan ng paa niyang masakit at bahagya yung inikot. Aray naman, dahan-dahan lang ang pag-ikot. Huwag ka magreklamo, bakit ka ba nahulog kasi? Wow, interesado ka na ba sa akin ngayon? Inirapan ko siya. May masakit na nga sa kanya. Nakukuha pa rin niya mang asar. May pang hot compress ka ba rito? Tanong ko. Wala. Sandali lang. Iniwan ko siya ron at naghanap ng pwedeng ipang hot compress sa paa niya. Pagkabalik ko, ay inabot ko yun sa kanya. Gawin mo, kaya mo yan. Hindi ko nga kaya. Wow ha? Pati ba yung kamay mo injured rin? Gusto mo baliin ko na lang para hindi mo talaga kaya? You're so heartless. Reklamo niya at kinuhang inaabot ko at siya mismong naglagay sa paa niya. Pero kailangan mo kong alagaan ngayon dahil injured ako ha. Ihatid mo ko sa kwarto mamaya. Hindi ko kaya maglakad mag-isa. Hindi naman ako umalma ron. Inalalayan ko nga siya papunta sa kwarto niya pagkatapos ng ginagawa niya. Dito ka matulog. What? Sira ka ba? Hindi ko nga kayang pumunta sa banyo mag-isa. Napabuntong hininga na lang ako dahil nakakaramdam na naman ako ng inis. Feeling ko kasi ay sinasadya na niya. Bahala ka dyan, matutulog na ako. Sabi ko at lumabas na ng kwarto niya. Kinabukasan ay pinuntahan ko si Adam sa kanyang kwarto. Dahil 8:00 na ng umaga ay hindi pa rin siya lumalabas. Baka nga sobrang sakit ng paa niya at hindi makalakad mag-isa. Nakaupo siya sa kama at nagse-cellphone. Finally, you're here. Akala ko hindi ka man lang naawa sa akin. Umuwi na kasi tayo ng Manila at ipacheck up mo yung paa mo. Ayoko. Mas gusto kong nandito ka dahil inaalagaan mo ko. Tss, para kang bata. Yes, baby mo. Hirit naman niya na ikinairap ko. Wala ka na bang ibang gagawin kung hindi ang inisin ako? Meron. Ang mahalin ka, syempre. Agaran at corny niyang sagot sabay ngisi. Sa inis ko ay nilayasan ko siya. Pero tinawag naman niya ako at nagpatulong tumayo. Wala akong choice kung hindi ang bumalik at tulungan siya. Buong maghapon kong iniintindi si Adam. Para akong nag-aalaga ng batang may sakit na hindi makakilos mag-isa. Pero palagay ko naman ay nananadya lang siya. Nag-iinerte lang siya para maalagaan ko siya. Katulad ngayong umaga. Magkasabay kaming lumabas ng kwarto. Maayos naman ang tindig niya pero bigla siyang parang nasaktan pagkakita sa akin.
Hindi natatalab sa akin yan. Umayos ka dahil kung hindi tutuluyan ko yung paa mo. Bakit bang init ng ulo mo sa akin? Parang nagpapaawa niyang tanong. Bakit ba kasi hindi mo nilang ako pauwiin nang mabayaran ko sa'yo yung 10 bilyon mo? Imbis ay tanong ko rin sa kanya. Naiinip na ako at hindi ko na kayang makasama pa siya rito ng ilang araw pa. Ganun mo ba hindi ka gusto na makasama ako? Oo. Lumamlam ang mga mata niya at may nabasa akong sakit doon. Pero hindi naman ako nakokonsensya sa sinabi ko. Mas mabuti nang alam niya ang ayaw ko sa kanya. Kung ganun, lalong hindi kita pauuwiin. You stay here with me, 1 buwan. At kung wala ka pa ring maramdaman, gagawin kong 2 buwan. Hindi ka makakaalis rito hanggat hindi mo ko minamahal, Katarina. Seryoso niyang saad habang nakatingin sa mga mata ko. Wala ang mapaglaro niyang ngiti, maging ang nakasanayan kong mapaglaro niyang tono. Parang ibang Adam ang kaharap ko ngayon. Pero hindi ako nagpa-apekto doon. Meron akong boyfriend na naghihintay sa akin, Adam, at mahal ko siya. Kaya malabo ang gusto mong mangyari. Nagsasayang ka lang ng oras sa akin. Pauwiin mo na ako. Tigilan mo na to. Pakiusap lang. Tinalikuran ko na siya para lumabas ng bahay. Pero nagsalita siya kaya tumigil ako. 1 month, sabi niya sa akin. Ano ba, Adam? Tumigil ka na. Just 1 month, Katarina. At kung wala pa rin, then fine. Pauuwiin na kita. Hindi ko na siya sinagot at lumabas na ako ng tuluyan. Bahala na siya sa gusto niyang gawin. Pero ako, sigurado ako sa sarili ko na hindi ko siya magugustuhan. Si Adam, hindi naman siya yung lalaki na hindi ka gusto-gusto ng mga babae. Sa totoo lang, ay siya yung lalaki na magugustuhan ng mga babae. Sa physical appearance, complete package siya. Guwapo, matangkad, maputi, makinis, fit ang pangangatawan. Ano pa nga ba nga asahan sa katulad niyang half-American? Nagkataon lang na nakilala ko siyang babaero nung high school kami. At hanggang ngayon, hindi pa rin nawawala sa kanya yung pagkaloko-loko niya. Makulit pa rin siya. Ewan ko kung yung pagiging babaero niya iniwanan na niya. Kung totoo yun, mabuti yun para sa kanya. Pero ako, hindi na talaga magbabagong nararamdaman ko. Hindi talaga siyang lalaking gusto ko. Si Nico ang mahal ko. Si Nico lang ang gusto ko. Sa araw-araw lang na lumipas, ay hindi napapagod sa pangiinis sa akin si Adam. Hindi siya nagsasawa. Tuwang-tuwa siya kapag nakikita niya akong naiinis. Ngayon lang siya nagseryoso. Nasa yate kami at parehong nakatayo sa gilid ng railings. Parehong nakatanaw sa papalubog na araw. Hinarap niya ako at kinuha ang isa kong kamay sabay sinserong tumingin sa mga mata ko. Babawiin ko sana ang kamay ko pero masyado siyang seryoso. Medyo napapaamon niya ako kapag ganito siya. Just give me a chance, Katarina. Hayaan mo kong iparamdam sa'yo na seryoso ako sa nararamdaman ko. Hayaan mo kong mahalin kita. Pero Adam, 1 buwan lang hinihingi ko sa'yo, Katarina. Hayaan mong sa loob ng 1 buwan ipakita ko sa'yong mahal kita. Saka mo nilang sabihin na hindi mo ako gusto pagkatapos ng 1 buwan. I promise, hindi na ulit ako susulpot sa buhay mo. But now, just give me a chance. Napabuntong hininga ko. Mali ito kung bibigyan ko siya ng chance. Para ko na rin siyang pinapaasa. At para na rin akong nag-cheat kay Nico. Pero ano pa bang dapat kong gawin? Dapat ko pa rin ba siyang pagbigyan? This is not right, Adam. Then, I don't need your permission anymore, Katarina. Sabi niya na ikinakunot ng noo ko. Pero alam kong ibig niyang sabihin doon. Itutuloy pa rin niya ang balak niya. Alam mo bang mas magandang panoorin ng sunset kapag may music? Sabi niya. Wait, kukunin ko lang yung gitara. Pagkabalik ni Adam ay may dala nga siyang gitara. Agad ko namang naalala na member nga pala siya ng music club nung high school kami. Wow, kakanta ka? Para akong batang biglang na-excite. Nagsimula na siyang tumipa sa gitara. Hindi pamilyar sa akin dahil ngayon ko palang narinig. Pero maganda at magaling din siyang kumanta. At imbis na sunset ang panoorin ko ay sa kanya ako nakatutok hanggang sa matapos siyang kumanta. Wow! Yun lang ang nasabi ko. Ako ang nag-compose noon, sabi naman niya. Kaya naman pala hindi pamilyar sa akin dahil siya palang nag-compose.
How was it? Mas na-feel mo ba ang sunset? Ha? Kita ko ang maliit na pagngisi niya. Mukhang aasarin na naman ako. Hindi. Mas nag-enjoy ka yatang panoorin ako kaysa sa sunset eh. Napaiwas ako ng tingin dahil bigla akong nakaramdam ng hiya. Ano bang sinasabi mo dyan? Umuwi na nga tayo? Sabihin mo muna na mas nag-enjoy kang panoorin ako kaysa sa sunset. Manahimik ka na. Iniwan ko siya ron at tanging pagtawa lamang niyang narinig ko bago ako makapasok sa cabin. Hindi na ako lumabas ng cabin hanggang sa makabalik na kami sa isla. Todo alalay naman siya sa akin na akala mo'y bata akong mahuhulog sa tubig. Pero hinayaan ko na lamang siya sa gusto niyang gawin. Nakakapagod din palang tumanggi ng tumanggi. At mainis ng mainis. Lalo pat alam kong hindi rin naman siya titigil. Bahala na siya. Nilinaw ko naman sa kanya ang nararamdaman ko. Hindi na kami lumabas ng rest house ng gabing yon. Si Ada may nasa salas at merong ginagawa sa laptop niya. At ako naman ay mas minabuting manatili na lang sa loob ng kwarto. Nakahiga at nakatingin lang sa puting kisame. Wala akong mapaglibangan dahil wala ako ni kahit na anong gadget. Hindi rin naman ako pahihiramin ni Adam kung sakaling humiram ako sa kanya. Kaya naman pinilit ko na lang na matulog. Nagising na lang ako na may marinig na katok sa pinto ng kwarto at marinig na tinatawag ni Adam ang pangalan ko. Ano ba? May kailangan ka ba? Tanong ko nang buksan ko ang pinto. Tara, may pupuntahan tayo. Ano? Saan naman? Sa tabing dagat. Gusto ko siyang irapan. Mukhang madilim pa sa labas. At ano naman ang gagawin namin sa tabing dagat? Masarap magkape sa tabing dagat habang nanonood ng sunrise. Sabi niya. Masyado pa kayang madilim? Tanggi ko naman. Alika na. Magugustuhan mo rin naman yun. Tara na. Wala na akong nagawa kung hindi ang pumayag na lang. Dahil alam kong hindi niya ako titigilan. Sumama ako sa kanya sa tabing dagat. Umupo ko sa buhanginan at tumabi naman siya sa akin. Inabutan niya ako ng kape. Gusto ko lang sulitin ang oras kasama ka. Anya. Bakit ba gusto mo ko? Paulit-ulit na kitang binastad, di ba? Pero nandito ka pa rin at gusto mo pa rin ako. Hindi rin naman ako naging mabait sa'yo. Kaya, bakit? You remember that day? Yung araw na una kitang nilapitan to said hi. Pero inirapan mo lang ako. Yun yung eksaktong oras na nagustuhan kita, Katarina. I saw you differently. Different among all the girls na nakilala ko. Naisip ko that time, ikaw na yung someone na gugustuhin ko for the rest of my life. Seryosong sabi niya. Pero paano mo naman ako nagagawang gustuhin hanggang ngayon? I have my own life na, Adam. Alam mo rin na meron akong ibang gusto. I don't know. I don't really know kung bakit ikaw pa rin ang gusto ko. There's no answer for that. Basta, gusto kita, Katarina. Katahimikan ang sumunod sa pagitan naming dalawa ni Adam hanggang sa sumikat na ang araw at bumalik na kami sa rest house. Naging abala si Adam sa laptop niya maghapon pero hindi niya nakakaligtaang asikasuhin ako kapag oras na ng pagkain o merienda. Kung saan ay medyo na-appreciate ko naman. Maalaga siya at medyo napapahanga niya ako sa ugali niyang yon. Kung ganoon siya kakalmado palagi, baka magkasundo kaming dalawa. Siya bilang isang kaibigan ko. Kaso lang ay mas marami pa ang pangiinis niya sa akin, kaya marami rin ang inis ko sa kanya. Nang hapong yun ay lumabas ako dahil wala si Adam sa buong kabahayan. Nakita ko siyang nag-jet ski. At nang makita niya ako ay tumabi siya at tinawag ako. Lumapit naman ako sa kanya. Sakay ka. Yaya niya sa akin. Ayoko. Tanggi ko naman at napatingin sa dalawang babae na mukhang tinamaan kay Adam. Ngiting-ngiti ang dalawa at mukhang nagpapapansin. Parang kulang na lang sabihin ng mga ito na sila na lang ang ayain ni Adam. Magandang panahon, tara na, sakay na. Kung ako dyan, di na ako magpapakipot, sasakay ako agad. Dinig kong sabi ng isang babae na sinang-ayon na naman ng kasama. Tumaas ang gilid ng labi ko dahil hindi ko nagustuhan ang sinabi nito. Ako? Nagpapakipot? Lumapit ako kay Adam at tinulungan naman niya akong makasakay. At nang tingnan ko yung babaeng nagsalita kanina, ay sumama ang mukha at mukhang nanghinayang. Nagsiselos ka ba sa kanila? Biglang sabi ni Adam na parang nanunukso na naman. Huwag kang mag-alala, ikaw lang ang mahal ko. Ano bang pinagsasasabi mo? Hoy! Ano ba? Magsabi ka naman pag-aandar ka na.
Bigla na lang niya kasing pinaandar ang jet ski. Ginawa ko yun para yumakap ka sa akin. Sa bewang ka kumapit at wag sa balikat. Kung hindi baka mahulog ka. Tss, para-paraan ka rin no? Yumakap ako sa kanya dahil wala naman akong ibang choice. At napasigaw na lang ako nang bigla niyang bilisan ng pagpapaandar. Uy, ano ba? Gusto mo ba akong mahulog? Dahan-dahan ka lang. Kumapit ka lang dyan, masaya to. Todo kapit naman ako sa kanya. Sayang-sayang mo kong habang ako ay takot na baka mahulog ako sa tubig. Ayoko na, tumabi ka na please. Huwag kang matakot, enjoyin mo lang. Sumigaw ka ng husto. Dahil sa sinabi niya ay sumigaw nga ako ng sumigaw. At kalaunan ay hindi na ako natakot. Nag-enjoy na ako sa pagsakay sa likuran niya. At mabilis niyang pagpapaandar sa jet ski. Siya naman ay sumisigaw rin. Nakailang beses niyang isinigaw na mahal niya ako. Basang-basa kami pareho nang bumalik na kami sa tabi. Niyaya pa niya akong maglangoy. At dahil basa na rin naman ay pumayag na rin ako. Hindi naman kami nagtagal at bumalik na rin sa rest house. Kinagabihan ay sumama ang pakiramdam ko. Nilagnat ako. Nalaman na lang yun ni Idam nung umaga na dahil hindi ako lumalabas ng kwarto. Dinalhan niya ako ng pagkain sa kwarto at pinainom ng gamot. Ganoon ang ginawa niya maghapon. Maghapon niya lang akong inaalagaan. At nang gumabi na ay medyo maayos ng pakiramdam ko. Kaya lumabas na ako ng kwarto. Nakita ko si Idam na may niluluto. Naamoy ko yun. Amoy tinolang manok. Pinanood ko siya habang tinintikman ng sabaw. Napaiwas lang ako ng tingin dahil napalingon siya sa akin. Medyo nakakahiya kung nahuli niya akong nakatingin sa kanya at baka iba pa ang isipin niya. Maya-maya ay tinawag niya ako kaya lumapit naman ako. Umupo ako sa harap ng lamesa at hinainan niya ako ng pagkain. Ayos na bang pakiramdam mo? Tanong niya na sinagot ko na lang ng tango. Sige na, kumain ka na. Ikaw, hindi ka ba kakain? Kumain na ako kanina nung natutulog ka pa. Para sa'yo talaga yan. Tinikman ko ang luto niya. Hindi ko masabing masarap dahil hindi maganda ang panlasa ko. Pero pinilit kong kumain. Naubos ko naman ang kaning sinandok niya sa plato ko. Pati na rin ang ulam sa mangkok. Ililigpit ko sana ang pinagkainan ko pero inagaw niya yun sa akin. At pinaupo na lang ako. Siya na raw ang gagawa. Umupo na lang ako sa sofa at binuksan ng TV sa salas. Inilipat-lipat ko ang channel dahil wala akong magustuhan na palabas. Hanggang sa nagsawa ako at pinatay ko na lang yon at humilig sa sofa. Medyo masama ang pakiramdam ko kaya hindi ko na malayang nakatulog na pala ako. Nagising na lang ako ay nasa kwarto na ako. Tatayo sana ako pero narinig kong bumukas ang pinto. At hindi ko alam kung anong naisip ko dahil bigla na lang akong nagtulog-tulugan. Naramdaman ko ang pagkabog ng dibdib ko nang maramdaman ang presensya ni Idam na lumapit sa akin. Ano bang ginagawa niya rito? Lalong tinambol ang puso ko nang maramdamang hinalikan niya ako sa noo. Sabay sabing, "Good night." At nang maramdamang nakalabas na siya, ay napabalikwas ako ng bangon at nasapo ko ang dibdib ko. Ano to? Bakit ako kinakabahan ng ganito? Bakit tumitibok ng ganito ang puso ko? Nalilito akong tumingin sa nakasarado ng pinto. Nagkakagusto na ba ako sa kanya? But no, mali ito. Hindi ako pwedeng makaramdam nito. Hindi ako pwedeng magagusto sa kanya. Iniwaksi ko sa isip ko ang bagay na yun at humiga na ulit. Nakatulog na rin ulit ako. Pero kinabukasan, ang akala kong epekto lang ng lagnat ay mukhang hindi pala. Pagkakita ko kay Idam ng umagang yon, ay bigla akong nailang. Naroon pa rin ang kakaibang feeling na parang nagkakagusto na ako sa kanya. Masama pa rin bang pakiramdam mo? Namumula ka pa rin. Shemay, nagbablush yata ako ah. Nakakahiya naman ako. Oo eh. Sinikap kong maglakad ng hindi naiilang. Baka may mapansin siya at tuksuhin na naman ako. Hindi ako handa sa magiging reaksyon ko sa kanya. Kumuha ako ng tubig sa ref at uminom. Pero bigla akong nasamid nang makita ko siya sa may pinto ng kitchen counter. Nakatingin sa akin na parang sinusuri ang kilos ko. At maya-maya ay naglakad na nga siya palapit sa akin at na-corner na ako sa harap ng ref. Anong ginagawa mo? Affected ka ba sa presence ko? Ano? You're blushing. Iniwas ko ang tingin ko sa kanya. Patay na talaga. Nahuli na niya ako. Pero dapat kong panindigan na
Hindi, kahit nahalata na niya ako. Itinulak ko siya ng mahina at umalis ako sa pagkaka-corner niya sa akin. Baliw ka ba? Ano bang pinagsasasabi mo? Ba't naman ako maapektuhan? May sakit ako kaya namumula mukha ko. Depensa ko sa sarili ko. Saka siya iniwan doon. Tawa lang naman niya ang narinig ko. Pero bakit siya tumawa? Pinagtitripan lang yata niya ako eh. Tapos ako naman ay nagpapaapekto. Lagot na talaga ako kapag hindi ko pa inayos tong sarili ko. Siguradong lalala ang panunukso niya sa akin. At hindi lang yon, hindi pwede to. Dapat ay makaalis na ako rito bago pa to lumala. Pero paano naman ako makakaalis? Sinikap kong sa maghapon ko siyang magkasama na umaktong normal. At napakahirap lang nung gawin. Kung hindi lang galing sa lagnat ay naglibot na lang ako sa buong isla. Maiwasan ko lang siya. Nakakaproblema kung papaano ko babuburahin tong nararamdaman ko. Lalo na't magkasama kami. Minu-minuto kong nakikita ang mukha niya. Pero bakit ko ba ito nararamdaman? Ilang araw pa lang kaming magkasama. Wala naman siyang ginawa sa akin kung hindi ang inisin lang ako. Kaya bakit? Tsaka may boyfriend ako at mali ito. Ngunit kahit anong waksi ko sa nararamdamang yun, ay pilit pa rin yung bumabalik at mas lumalala pa. Sa araw-araw na nakikita ko siya, nadadagdagan yun ang nadadagdagan. At kapag iniinis niya ako, umaakto na lang akong naiinis. Kailangan kong tapusin ang nararamdaman kong to sa kanya. Makakalimutan ko pa ito oras na makaalis ako rito. Hindi pa naman ito nagtatagal. At sana ay merong way para makaalis na ako rito. Hanggang sa isang gabi, lumabas ako ng kwarto para uminom ng tubig. Nakita ko ang cellphone ni Adam na nasa lamesa. Agad kong naisip na kunin yon. Walang lakang cellphone kaya nabuksan ko kagad. Ang plano ko ay kukontak ako ng isang kakilala pero may bumungad sa akin na conversation. Usapan ni Adam at ni Papa. Hindi ko sana yun papansinin pero ang nabasa ko ang nakakuha ng atensyon ko dahil nabanggit ang pangalan ko. At habang binabasa ko ang bawat linya, ay unti-unting umuusbong ang galit sa katawan ko. Biglang napalitan ng galit at pagkadismayang nararamdaman para kay Adam. Dali-dali akong pumasok sa kwarto niya. Naroroon siya at nagla-laptop sa kama niya. Ibinato ko ang cellphone sa tabi niya na ikinatigil naman niya. Anong ibig sabihin yan, Adam? Galit na tanong ko. Plano niyo tong lahat ni Papa? Katarina, ano? Sagutin mo ko. Plano mo lang ba tong lahat? Adam's point of view. Natigilan ako sa ginagawa ko sa laptop nang bumukas ang pinto ng kwarto at pumasok si Katarina. Pero mas natigilan ako nang makita ang cellphone ay binato niya. Napamura ako sa isip ko dahil malamang ay nabasa niya. Hayaan mo muna akong mag-explain, Katarina. No, wala kang i-explain. Plano mo pala tong lahat? Ikaw rin ang nagpakidnap sa akin. At yung auction, hindi yun totoo. Ang pagbili mo sa akin ng 10 bilyon, isa lang palabas. Para ano? Para lang makuha ko. At yung picture ni Nico, plinano mo rin ba yun para sirain siya sa akin? Kung ganun ay nakita rin niya ang picture ni Nico na pinasa sa akin ng isa sa inutusan ko na bantayan ng lalaki. Pero hindi yun gawa-gawa ko lang. Totoong may ibang kinikitang babae si Nico at wala rin akong balak na ipakita yun sa kanya. Napakasama mo, Adam. Paano mo nagawa sa akin to? I love you. Mahal kita, Katarina. Kaya ako nagawa yun. Hindi ko alam kung paano kang paaamuhin. Pero yung picture ni Nico, totoo yun. Hindi ko yun pinlano para lang siraan siya sa'yo. Sa tingin mo maniniwala pa ako sa'yo. Wow, Adam. At inisip mo pa talaga na magugustuhan kita kapag ginawa mo to? Hindi, Adam. Kahit kailan, hindi kita magugustuhan. At kahit ano pang gawin mo, hindi kita magugustuhan. Kahit ipakidnap mo pa ako ng ilang beses at kahit bilhin mo pa ako ng ilang beses, hindi ako magkakagusto sa'yo. Kahit ilang beses ka pang mag-offer ng kasal, tatakasan at tatakasan pa rin kita. Tandaan mo yan. Pagkasabi niyang yun ay galit na galit niya akong tinalikuran. Naiwan lang akong walang masabi at napaupo na lang ako sa kama. Alam kong mali pero sinubukan ko. Alam ko ring malalaman niya ang tungkol doon. Pero hindi ko alam na ganito kaaga. At ngayon
ay mukhang wala na talaga ako magagawa pa. Galit na siya sa akin at kahit ano pang sabihin ko sa kanya, hindi na siya maniniwala pa. Lumabas ako ng rest house dahil wala siya sa kwarto niya. Nakita ko siyang nakaupo sa buhanginan sa tabing dagat pero hindi ko muna siya nilapitan. Pinalipas ko muna ng 1 oras bago ko siya lapitan. I'm sorry, sinserong sabi ko pagkaupo sa tabi niya. But I'm telling you the truth na hindi ko pinlanon tungkol kay Nico. He's cheating on you, Katarina. Believe it or not, hindi siyang deserving na lalaki para sa'yo. Bakit? Sino ba sa tingin mong deserving para sa akin? Ikaw? Niloloko mo rin naman ako ah. Adam, hindi ko akalain na magagawa mo yun. Akala mo ba lahat makukuha mo dahil may pera ka? Oo, magagawa mo nga kahit ulit-ulitin mo pang pagpapakidnap at pagbili sa akin. Pero hindi mo mabibili ang puso ko. Hindi mo makukuha ang pagmamahal ko. I'm sorry. Nasabi ko na lang at saka tumayo na. May kasalanan ako pero sobrang sakit ng mga salita niya. Para yung matatalim na kutsilyo na tumatarak hanggang kaibuturan ng mga buto ko. I'm sorry and I'm setting you free. Pinapalaya na kita, Katarina. Bukas sa bukas ipapahatid na kita sa Maynila. Bagsak ang mga balikat kong bumalik sa rest house. Masakit sabihin na pinapalaya ko na siya pero wala naman akong pagpipilian pa. Hindi na rin naman siya maniniwala sa akin at sobrang sakit na rin ang mga sinabi niya. Katarina's point of view. Kinabukasan ay wala na si Adam sa rest house. Ang lalaki lang na kumuha sa akin sa auction na yon ang naiwan at siyang naghatid sa akin pabalik ng Maynila. Hindi ako dumiretso sa bahay. Sa kondo ako ni Nico pumunta matapos kong kunin ang gamit ko sa hotel kung saan ako nag-check-in bago nila ako kidnapin. Sobrang kabang nararamdaman ko habang nag-i-input ng lock code. Hindi nagbago ng code si Nico, kaya naman nabuksan kong pinto. Tahimik lang sa loob pero makalat ang lamesa. Mayroong mga lata ng beer sa mesa at sa sahig ng salas. Nico? Tawag ko kay Nico dahil siguradong nasa kwarto lang niya siya. Walang sumagot, kaya naisip kong tulog pa siya. Kaya pumasok na lang ako sa kwarto niya pero wala rin naman siya doon. Sa banyo ay kumakarakas ang tubig, kaya siguradong nando doon si Nico. Umupo muna ako sa kama para hintayin siya. Kinakabahan pa rin ako. Sana hindi totoo ang litratong nakita ko. Sana nagsisinungaling lang si Adam. Sana parte lang din yun ang plano niya. Ano ba, Nico? Nakikiliti ako. Tama na nga, maligo ka na nga lang. Parang nag-init ang buo kong katawan dahil sa narinig na boses ng isang babae. Dali-dali kong binuksan ng CR. Nico? Nakita ko si Nico. Nakikipaghalikan sa babaeng kasama niyang maligo. Shucks, Katarina! Natatarantang kumuha ng tuwalya si Nico at nagbalot sa katawan niya. Ganon din naman ang babae at saka tumago sa likod ni Nico. Ano to? Bakit may ganito? Ano to, Nico? Galit na sigaw ko habang sobrang nanginginig ang katawan. Parang inaapoy ang dibdib ko sa galit at gusto ko silang suguring dalawa. Sumagot ka, Nico. Kailan pa? Kailan mo pa ako niloloko? Kailan pa kayo niyang babae mo? I'm sorry, Katarina. Anong sorry? Ha? Sagutin mo ang tanong ko, Nico. Matagal na kami ni Yana. 5 months na kaming nagde-date. 5 months? Ha? Kaya pala. Ngayon naiintindihan ko na. Kaya pala nung sinabi kong ipapakasal ako nila Papa, wala lang sa'yo. Akala ko nalungkot ka nun. Akala ko sobra kang malungkot. Kaya pala tinaboy mo na rin ako na magpakasal na lang ako. Hindi naman yun sa ganun, Katarina. Kung ganun ano? Grabe ka naman, Nico. 5 months? Hindi ko matanggap na 5 months mo na pala akong niloloko. 5 months ko na rin palang pinapahiya yung sarili ko sa'yo. Grabe ka. Grabe kayo. Tinignan ko ang babaeng nakasilip mula sa likod ni Nico. Hoy, ikaw. Alam mo bang may girlfriend na itong nilalandi mo?
Katarina, please, tumigil ka na. Saway sa akin ni Nico pero hindi ko siya pinapansin. Mukha namang may alam tong babae na to. Dahil hindi man lang ito nagtanong kung sino ba ako. Hindi rin talaga ako makapaniwala sa mga katulad mong babae eh. Katarina, shut up Nico. Kahit sa salita lang hayaan mo kong makaganti. Buwisit kayo eh. Buwisit kang babae ka. Hindi ka ba pinalaki ng maayos at naturuan ng maganda sa bahay nyo? Talagang nakikipaglandian ka sa lalaking may girlfriend na. Wala ka bang kahihiyan? Sinubukan ko itong hilahin sa buhok pero agad na humarang si Nico at hinila na ako palabas. Ano ba, Katarina? Ano ba, Nico? Ako ang dapat na magalit dito. Ako lang dapat. Katarina, please stop. Alam mo bang hindi ako sumipot sa kasal ko? Alam mo bang sinakripisyo ko yung kumpanya para lang sa'yo? Tapos ano? Tapos ganito lang pala. Pucha naman, Nico. Ginawa ko yun dahil sa sobrang pagmamahal ko sa'yo. Kahit ang mga magulang ko, pinagmatigasan ko. Tapos ano? Tapos niloloko mo lang pala ako. I'm sorry. Malakas ko siyang sinampal. Yan ang sagot ko sa sorry mo. At yung babae mo, magsama kayong dalawa. Magpakasaya kayong dalawa. Pagkasabi ko nun ay naguhumirintado sa galit akong lumabas ng kanyang kondo. Para akong malulugmok sa sahig dahil sa galit. Nagsama-sama na ang galit na nararamdaman ko. Hindi ko matanggap ang ginawa nilang lahat. Grabe, parang gusto kong magwala dahil sa galit. Pagdating sa bahay ay hindi ko pinansin si mama at papa na mukhang naghihintay sa akin. Nasa sala sa mga ito pero dire-diretso ako sa itaas, sa kwarto ko. Pinagbabuto ko ang unahan kung saan-saan. Inilabas ko roon ang galit ko. At pagkatapos ay naupo na lang ako sa kama. At doon, nag-iiyak. Pakiramdam ko sa mga oras na yun ay wala akong halaga. Na kahit anong gawin nila at kahit alam nilang ikakasakit ko pa, ay okay lang sa kanila. Ang sasama nilang lahat. Pagkatapos kong umiyak ay nakatulog ako. At nang magising ay medyo kalmado na ako. Umalis ako ng bahay at hindi pinansin si mama na tinatawag ako. Galit rin ako sa kanila. Kung papaano nilang hinayaan na gawin yun sa akin, Idam. Hindi nila alam kung papaano ako natakot ng mga oras na ibinibenta na ako sa mga lalaking yun. Halos mamatay ako sa takot. Uminom ako ng gabing yun pero nagtira naman ako ng pang-uwi ko. Naghihintay si mama sa salas nang makapasok na ako ng bahay. Katarina, anak. Oh, mama. Meron akong kukwento sa iyo. Lasing na sabi ko sa kanya. Grabe yung nangyari. Tumakas ako sa kasal ko. Tapos nakidnap naman ako para ibenta doon sa mga matatandang lalaki. Sobrang takot ako nung gabing yun eh. Halos mamatay ako sa takot. Buti na lang, may isang lalaking patay na patay sa akin at hinanap ako. Natagpuan niya ako at binili niya ako sa halagang 10 billion pesos. Pero syempre hindi yun libre dahil gusto niyang mapaibig niya ako sa kanya. Yun ang kapalit ng pagliligtas niya sa akin. Pero alam mo mama, nalaman kong planado lang pala yung lahat. Isa lang palabas ang lahat. Ang masaklap pa ron, kasangkot niya kayo ni Papa. O diba? Tapos pag uwi ko, may iba na palang dinidate si Nico. 5 months na. Ang saya diba? Ang saya-saya. I'm sorry anak. Matutulog na ako. Sabi ko bigla para iwasan ang sorry niya. Alam mo, puro sorry na lang eh. Si Idam, si Nico. Bakit ba ginagawa nila yun tapos sa huli magsusorry lang din? Eh di sana, hindi na lang nila sinimulan, di ba? Sobrang sama ng loob ko. Lahat sila ginagawa nila akong parang isang laruan. Pinaikot-ikot nila ako para makuha nila ang mga gusto nila. Hindi ko matanggap ang lahat. Ilang araw pang lumipas bago humupa ang galit ko sa kanila. Si mama at papa, para silang manliligaw ko na, nililigawan ako araw-araw para lang patawarin ko sila.
Hindi naman ako ganun kasama para magmatigas pa ako ng sobra. Narealize ko na wala rin namang point. Yung ipaglaban ko sa kanila ay wala namang kwenta. Hanggang sa umalis na ulit sila ng Pilipinas at bumalik na sa US. Tila napakabagal ng paglipas ng araw. Simula nang umalis na ulit sila mama. Napakabagal ng paglipas ng 1 buwan. Damang-dama ko yun. May isang bagay kasi akong natuklasan sa sarili. Ayoko mang aminin pero nagkaroon na pala talaga ng puwang sa puso ko si Idam. Imbis na magluksa ako sa pagkaunsyami ng relasyon namin ni Nico, si Idam ang iniisip ko. Napaka-imposible kong iisipin pero sa kanya ako nangulila. Sa konting panahon na nagkasama kami sa isla, nagustuhan ko na rin pala talaga siya. At ang pangiinis niya sa akin ang namimiss ko. Imposible talaga akong isipin dahil sinabi kong mahal na mahal ko si Nico. At tumakas pa ako sa kasal namin ni Idam para lang sa kanya. Pero siguro, nangyari yun dahil kay Idam ko lang naranasan at maramdaman kung papaanong mahalin ng sobra. Nagagawin niyang lahat para lang makuha ko, kahit sa maling paraan pa. Samantalang si Nico, sa una pa lang sinukuan na ako. At ngayon ay parang maiiyak na ako sa sobrang panghihinayang. Pero sobra ko rin nasaktan si Idam. Gusto ko siyang kausapin pero wala akong kapal na mukha para gawin yon. Kagat ko ang labing tinignan ng cellphone kong nasa lamesa. Bahala na. Tinawagan ko si mama through video call at agad tinanong si Idam kung nakabalik na rin ba ito ng US. Si Idam? Oo, matagal na siya nakabalik dito sa US. At ikakasal na rin siya, anak. Ikakasal? Nabura ang mumunti kong ngiti dahil sa sinabi ni mama. Ikakasal na si Idam dahil sa kagustuhan ng lolo niya. Pero kung gusto mo siya, pumunta ka na rito at baka sakaling magbago pa ang isip niya. Si Papang nagsalita. Kailan bang kasal? Sa darating na Biyernes. Biyernes? Pag-uulit ko naman. Lunes na kasi ngayon. Oo, kaya magmadali ka ng pumarito. O sige na, ibababa ko ng tawag. Kontakin mo na lang kami ng mama mo kapag nakalapag ka na para masundo ka namin sa airport. Pinatay na ni Papa ang video call. Ako naman ay natatarantang nagbook ng flight online para bukas ng umaga ang nakuha kong flight. Buong magdamag kong iniisip ang kasal ni Idam. Meron pa kayang pag-asa? Hindi ako nakatulog magdamag. Sa eroplano na ako nakatulog kahit papano. At inip na inip ako sa biyahe. Kahit Martes pa lang, pakiramdam ko ay Huwebes na at kasalan ni Idam bukas. Hindi ko na kinontak sila mama. Nang sa wakas ay nasa Washington na ako dahil hindi ko na matiis kung maghihintay pa ako sa kanila na sunduin ako. Gusto ko na agad makausap si Idam. Oh, Katarina, di ba sabi namin tawagan mo kami kapag nakarating ka na? Parang galing ako sa pakikipagwakbakan na umupo agad sa sofa. Hapong-hapo ako. Saan ko makikita si Idam? Imbis ay tanong ko kay mama dahil ayoko nang magsayang pa ng oras. Kahit hindi mo naman kami bigyan ng invitation, sigurado namang pupunta kami. Sabay naming nilingon ni mama ang pinto ng office ni Papa. Doon ay nakita ko si Idam kasama ang papa ko. Natigilan ito nang makita ko. Pero saglit lang yun at tinanggal na rin ang tingin sa akin. I'm just here to give you our wedding invitation, Mr. Fernandez. I'll go ahead. Ayaw mo bang umupo muna? Narito nga palang anak ko. Baka gusto niyong mag-usap muna at magkamustahan. Iiwanan muna namin kayo ng asawa ko para makapag-usap. Pinanood ko ang ekspresyon ng mukha ni Idam. Kung dati ay may excitement sa mukha niya kapag nakikita ko, ngayon ay wala na. Ang cold ng ekspresyon niya. Ngumiti lang ito ng tipid kay Papa at saka tumango. At katulad ng sabi ni Papa, ay lumabas nga sila ni Mama at naiwan kami ni Idam. Ako ang lumapit kay Idam na nananatiling nakatayo sa may pintuan. I heard na ikakasal ka na? Sabi ko. Yeah. Matipid at malamig niyang sagot sa akin. Nanibago akong bigla. Nakaramdam din ako ng matinding hiya. Pero narito na ako ngayon at mas kakapalan ko ng mukha ko. Mahal mo ba siya? Yung babaeng pakakasalan mo? Oo. Hindi na ba kita mapipigilan? Why? What do you mean? Gusto kasi kita, Idam eh. Nung nasa isla pa lang tayo, nagustuhan na kita. Nadala lang ako ng galit ko at natabunan ng nararamdaman kong yun para sa'yo.
Ako na sigurong may pinakamakapal na mukha sa buong mundo sa mga oras na ito. Pero kung hindi ko ito gagawin, baka magsisi ako habang buhay. Nakakatawa lang dahil nasabi ko na ito noon. Magkaiba lang ngayon dahil baka ang pagsisisihan ko naman ngayon ay ang hindi ko siya makasama. You're late, Katarina. Hindi na rin ako aatras pa sa kasal dahil mahal kong babaeng pakakasalan ko. But I hope na makapunta ka pa rin. Napatungo ako at hindi nakapagsalita. Nasaktan ako sa sinabi niyang sana ay makapunta ako dahil baka gusto niyang ipamukha sa akin kung ano ang sinayang ko. Ngunit mas nasaktan ako dahil sa sinabi niyang mahal niya ang babaeng pakakasalan niya. Kung ganun, wala na talaga akong magagawa pa. Pero gusto ko pa rin mag-sorry sa'yo sa mga nasabi ko nung nasa isla tayo. Alam kong nasaktan ka kaya I'm sorry. Tapos na yun at nakalimutan ko na. And I'm sorry to sa ginawa ko. Tumango lang ako at nananatiling nakatungo. Para na akong maiiyak. Lalo pa nang sabihin niya nga alis na siya. Hanggang sa lumabas na nga siya ng opisina. Sobra akong nangihina. Akala ko kapag nakita niya ako ay magbabago pa ang isip niya. Akala ko kapag nakita niya ako ay agad siya nga atras sa kasal. Mali pala ako. Masyado ko kasi siyang minaliit dahil sa nararamdaman niya sa akin noon. Na kapag nakita niya ako ay ako nalang ulit ang mahal niya. Kahit masakit ay nagdesisyon na akong sumama kila mama para masaksihan ang kasal nila Adam. Mas mabuti na rin yung makita ko mismo para ipaalala sa sarili ko na hindi na akong mahal niya. At kung bumalik na ako sa Pilipinas, hindi ako aasa na baka hindi niya tinuloy ang kasal dahil ako pa rin ang mahal niya. Pinagmasdan ko si Adam na naghihintay sa kanyang bride. Ang excitement sa mukha niya at ang mga ngiti niya ay nakita ko na rin noong ako pa ang mahal niya. Bigla akong nakaramdam ng inggit sa bride. Sana ako pa rin ang dahilan ng ngiti niyang yan. Sana ako pa rin ang dahilan ng kinang sa mga mata niya. Tipid akong ngumiti nang mapatingin sa akin si Adam na sinagot din naman ng isang ngiti rin. Parang gusto ko nang umalis. Parang hindi ko kakayanin na makita siyang ikakasal. Nagpaalam ako kila mama na kailangan ko munang gumamit ng CR dahil para na akong maiiyak. Itinuro naman sa akin ng isa sa mga maid yata sa mansyon ng mga Smith kung nasa saan ang banyo. Garden wedding kasi ang magaganap kaya narito kami ngayon sa lugar ng mga Smith. Pinakawalan ko saglit ang mga luhang kanina pag gustong tumulo at pagkatapos ay inayos kong muli ang sarili ko at lumabas na. Nakita ko naman si Chairman Smith na papunta pa lang sa garden. Oh, you're Katarina, right? Yes po. And hello po sa inyo, Chairman. Did you cry? Your eyes are swollen. Hindi ka dapat umiiyak. Masaya ang araw na ito. Ito ang pinakamasayang araw para sa apo ko dahil maikakasal na rin sa kanya ang babaeng pinakamamahal niya. Ngiti lang naging sagot ko kay Chairman kahit nasaktan ako sa sinabi niya. Matagal ko na rin hinihintay ang pagkakataong to. Matagal ko nang gustong masaksihan ang pinakamasayang araw ng apo ko. At ang wish ko, sana mas magmahalan pa kayo, magpakatatag at maging masaya habang buhay. Bigla akong nalito sa sinabi ng Chairman. Nilingon ko pa ang gilid ko dahil baka may kausap siyang iba. Pero bukod sa akin ay wala na. Malawak ng pagkakangiti sa akin ni Chairman nang tumingin ulit ako sa kanya. Maraming salamat at umabot na kayo sa araw na ito, Katarina. Thank you for loving my grandson finally. Look at him. Siyang may pinakamasayang ngiti sa mga oras na ito. Napatingin ako kay Adam na sa akin nakatingin. Nakangiti ito. At mukhang wala nang mapaglagyan ng nararamdamang kasiyahan. Sandali lang po, Chairman. He's waiting for you, Katarina. May lumapit sa akin na isang babae at binigyan ako ng wedding bouquet. Si Chairman naman ay iniwan na ako roon at pumunta na kay Adam. Pagkatapos ay si Papa. Sobrang lawak na mga ngiti niyang lumapit sa akin. Alam ko na ang nangyayari ngayon at sobra akong na-overwhelmed. Samot-saring emosyon ang nararamdaman ko. Pagkalito, pagkabigla, lungkot at kasiyahan. Hindi ko na alam ang magiging reaksyon ko. Papa, kumapit ako sa braso ni Papa dahil para na akong matutumba. Ano to? Ha? Mamaya na kaming magpapaliwanag ng mama mo, Katarina. Alikan at inaantay ka na ni Adam. Sandali, Papa. Hindi ko maramdaman yung paa ko eh. Sandali lang.
Nangingiti ako na naiiyak. Sobrang saya ko. Parang gusto ko nang tumakbo papunta kay Adam. At kahit hindi pa nagtatanong ang magkakasal sa amin, ay sasagutin ko na agad ng I do. Habang naglalakad kami ni Papa, ay kay Adam lang ako nakatingin. Sobrang laki ng ngiti ng mukong. Binantaan ko siya ng mga mata ko dahil hanggang sa huli ay napagtripan na naman niya ako. Nakita kong nagpahid ng mga mata si Adam kahit nakangiti pa siya. Hinaplos naman ng todo ang puso ko dahil doon. Mahal na mahal talaga niya ako. Buisit ka. Mahinang sabi ko kay Adam nang maibigay na ni Papa ang kamay ko sa kanya. Sinagot lang naman niya ako ng ngiti at pareho na kaming humarap sa magkakasal sa amin. Nabibigla pa rin ako sa nangyari. Hindi ko man lang ito naisip. Hindi ko alam na ako palang ikakasal. Kaya naman pala ayaw nang umatras ni Adam dahil ako ang babaeng sinasabi niyang mahal niya. Para akong nasa cloud9 ngayon at sobrang saya ko. Adam's point of view. Nasa company building ako ng mga Fernandez nang tumawag through video call si Katarina. Hindi ko ina-expect kung bakit niya ako tinanong sa parents niya at mas hindi ko ina-expect ang sinabi ng mga ito dahil wala namang kasal na mangyayari. Mr. Fernandez, I guess kailangan ko nang ipabasa to sa'yo. Hindi ko alam kung lasing ba si Katarina nang isend niya yan. Pero siguro nga dahil sa akin niya na-isend. Binasa ko ang email ni Katarina at ang nakasulat doon. Hoy, Adam. Sorry sa mga masasakit na salita na sinabi ko sa iyo nung nasa isla tayo. Akala ko, gawa-gawaan mo lang tungkol kay Nico. Pero totoo pala talaga. Pero alam mo, sira na kong sira pero ikaw ang namimiss ko eh. Gusto na kita nung nasa isla pa lang tayo. Ay, sana man lang masabi ko to sa'yo. Mahal pala kita, Adam. At ikaw na ang gusto kong makasama. Natawa ko ng mahina at nakagat ang labi para hindi mapangiti. Sa sobrang ganda ng message niya, kinilig akong bigla. Kung mag-isa lang ako rito ay baka kanina pa ako nagsisigaw. Dahil sa wakas ay mahal na rin niya ako. Papaano ba yan, Adam? Kailangan mo na mag-prepare ng kasal niyo ni Katarina. Ani Mr. Fernandez na tatawa-tawa. Mukha nga po, tito. Dahil sa sulat na yun ay pinahanda ko na agad ang lahat. Pero dahil sa sinabi ni tito kay Katarina na sa ibang babae ako ikakasal, ay kinakailangan ko pang magpanggap. Noong makausap ko siya, gusto ko na siyang yakapin at sabihin wala naman talagang ibang babae dahil mukha na siyang iiyak noon. Pero pinanindigan ko pa rin ang pagpapanggap. Inimbitahan ko pa siya sa sarili naming kasal. Inakala kong hindi siya pupunta pero pumunta siya. Pero parang anumang oras ay iiyak na siya. At nang makita ko siyang tumayo, gusto ko siyang habulin. Pero pinigilan ako ng mama niya. At pagbalik nga niya, kasama na niyang lolo ko. At mukhang sinabi na nito sa kanya ang lahat. Mas lalo ko pa siyang minahal nang makitang para na talaga siyang maiiyak kahit nakangiti. Mukhang nalilito pero nasisiyahan. Hindi ko na rin napigilan ng pagluha dahil sa sobrang kasiyahan. Dahil sa wakas ay magiging akin ang babaeng noon ko pa minamahal. Nagalit man siya sa akin dahil sa ginawa ko noon, pero hindi ko yun kailanman pagsisisihan. Baliw ka? Nagdagumpay ka na naman sa panloloko sa akin, Adam ah. Nilapitan ko siya at kinorner sa gilid ng kama. Oo, at palagi pa rin ako magtatagumpay para lang maging akin ka, Katarina. Bakit? Ano na naman bang binabala kong gawin, ha? Ngumisi ako na ikinabilog naman ng mga mata niya. Ngayong asawa na kita, mas magagawa ko ng lahat-lahat. Hoy! Inihiga ko siya sa kama at pinangubabawan. I love you, Katarina. Mahal na mahal kita. At gagawin kong lahat para lang makuha at maging akin ka. Kahit ulit-ulitin ko pang pagpapakidnap sa'yo, para paibigin ko ay gagawin ka. Mahal din kita, Adam. At hindi mo na yun kailangan gawin dahil sa'yo na ako ngayon. Sayong-sayo na si Katarina. Nagkatitigan muna kaming dalawa bago ko siya halikan sa kanyang mga labi. Matagal man ang naging proseso. Nakagawa man ako ng bagay na mali sa paningin ng iba. Mahal na mahal ko ang babaeng to at patay na patay ako sa kanya. At hindi ako magsasawang iparamdam yun sa kanya araw-araw. I love you, Katarina.
Madamdamin kong usal at saka siya hinalikan ulit sa kanyang mga labi. Wakas.